Nasa linya po natin, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Siya po ang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense o OCD. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Welcome po muli sa Palatuntunan, ASEC, sir. Yes, Emil and Cathy, good morning, magandang umaga. Ano po ang latest sa tala ng OCD patungkol po sa epekto ng bagyong Inday at Habagat, sir? Oo, so as of this morning, no, meron na tayong 112,000 families more or less na directly affected nitong Habagat and si Inday, no, coming from 404 barangays. That covers Region 2, Calabarzon, Region 3, 5 hanggang Region 12 Barm, no, and Zamboanga. So meron po tayong 77 evacuation centers ngayon na ino-operate na bukas na housing some 2,900 families or close to 11,000 individuals, no. That is in addition to the 7,000 families na nasa labas ng mga evacuation center na binibigyan natin ng tulong at minomonitor. So in terms of casualty naman dati, ito nga, binabalidate natin ngayon, meron tayong 17 reported dead individuals. Marami dyan galing sa Malapatan, Sarangani, no? And merong 5 from Lanao del Sur sa Barm at 2 yung sa Bukidnon. And meron po tayong reported missing but binabalidate pa natin ito. So yan po ang ating casualty count and there are several injured individuals na reported pero mababa naman ito. And yan po ang nakakalungkot na balita, no, na meron tayong casualty dito kay Inday at saka dito sa Habagat. And in terms of flooded areas naman, nakamonitor tayo initially ng 32 areas but again, itong Habagat natin ay mararanasan or maramdaman natin hanggang Lunes pa po. Today, heavy po sa Visayas, specifically sa Aklan, then tataas ito sa Luzon, no? Sa region sa 4B, 4A, Region 3, even NCR, hanggang Zambales, Bataan, and even Region 1, no? Tataas ito hanggang bukas and possibly Monday. Yan po ang forecast ng ating pag-asa. So meron po tayong as of this morning 73 ports na seaports na nagkansela ng mga biyahe kasi nag-issue na po tayo ng mga gale warnings, may mga nakataas na signal. Kaya po as a precautionary measure ay nagsuspindi tayo ng mga port operations and yung mga sea travels. So meron tayong 305 passengers na stranded and 176 rolling cargos, no. But these figures will increase as we get additional reports on the ground. And then yung ating initial damage, no, meron na pong infrastrukturang na report na damage. Ito ay basically sa Mindanao. And then meron tayong 370 LGUs na nagsuspend ng classes. So marami-rami po to. And for assistance provided, umaabot na po ng 16.4 million worth of food and non-food items to include the financial assistance na nanggagaling sa ating DSWD and iba pang ahensya. So as a measure to ensure na meron tayong resources, ang ating DSWD ay naka-stockpile po 4.7 million worth of family food packs na naka-preposition nationwide yan kasama, and this is meron pa po tayong 364,000 ready-to-eat food boxes, no, na nakahanda din. So ang ating AFP, PNP, BFP and Coast Guard ay naka-red alert at ang assets nila and resources are on standby. Yung iba naka-preposition na yan sa mga LGUs para tumulong po. So again, ang epekto nitong Habagat as enhanced by yung Inday ay mararanasan natin hanggang Lunes, no? So tuloy-tuloy pa po ang ating pag-monitor at pagbibigay assistance sa mga LGUs. Ayon sa inyo, ASEC, 17 ang patay, 5 sa Lanao, 2 sa Bukidnon, 10 dito sa Malapatan, Sarangani. Anong nakikita niyo cause of death dito ayon sa initial na investigasyon? Initial report, landslide ang cause nito because of yung heavy rain sa area. So but again, we are validating ito. But again, lalo na itong Sarangani na talagang nakita naman natin sa mga initial report
na this is due to landslides. Posible po bang isa rin sa dahilan yung nangyaring paglindol doon sa Mindanao noong June 8? Parang lumuwag po yung lupa tas na-saturate ng ulan? Opo, maaari po yan. Kaya kailangan po imbestigahan ito ng maigi ng ating MGB and of course yung ating pag-asa, no? Kasi mag-check tayo uli. But again, sinasabi na natin yan noon pa, yung apektado na lugar ng earthquake ay dapat mag-ingat kasi nag-loosen, tama ka. Meron pong mga movement nung nagkaroon ng earthquake dyan sa mga bundok at ito nga, mayroong ulan, saturated at maaari pong gumalaw. So ito na po ang isang matinding epekto kaya kailangan po mag-ingat tayo at sana nga sumunod tayo sa mga babala o mga advisories na binibigay ng ating mga otoridad. Asek, ngayong papalabas na yung bagyong Inday, saan kayo nakafocus ngayon? At saan pa palagay ninyo? Ano ho? Magdadala ng pag-ulan pa yung mga yan? Oo, ang focus natin ngayong araw kasi ito po ang target niya ngayon o matinding pag-ulan ay mararanasan ng Mindoro and Aklan, Antique area, no? And of course Palawan. So yun ang focus natin ngayong araw but parts of NCR and regions 4A ay makararanas din ng mga heavy rainfalls starting today hanggang bukas yan. So bukas magtataas na yung habagat hanggang NCR hanggang region 1, no? So pataas tayo. Hanggang Lunes po ang babala or ang advisory sa atin. Asek, bukod po sa Inday, isa rin po sa tinututukan natin ay yung naging pagputok ng Bulkang Kanlaon. Meron po ba tayo mga latest na datos tungkol dito? Oo, ang ano naman dyan sa Kanlaon, wala, number one, wala na pong tao doon sa danger zone, sa permanent danger zone. So medyo safe tayo. Ngayon, ang binabantayan na lang natin, kung sabayan ang ulan ng pagputok ng bulkan, no? Even minor, magkakaroon ng ashfall yan. At syempre, putik kung may ulan. And second, ang babantayan natin, ito may mga dati ng deposits na pwedeng galawin ng ulan at magiging lahar, no? Or lahar, magmumove yan. So, babantayan natin yan. Meron naman tayong specific areas na binabantayan doon sa La Carlota na palagi pong pag merong weather disturbance, ito po yung nagkakaroon ng movement sa lahar. So binabantayan natin yan and meron na po tayong mga abiso sa kanila at naghahanda naman tayo. Kaya nga ang abiso natin na kung kailangan pong umalis ay pinapaalis natin yung mga communities na exposed sa movement ng lahar and the rest po mag-stay put lang po sa mga evacuation centers and yung mga safe areas. So sa ngayon po, Asek, wala naman pong report ng lahar. Dulot nitong mga pag-ulan na dala ng bagyong Inday. So far, wala pa po, no? Wala pong reported sa atin na gumalaw na mga lahar. But again, yung epekto po ng habagat ay umpisa po ngayon dyan sa Visayas area. Kahapon and the other day, Mindanao po ang sentro. Kaya po may landslide tayo sa Bukidnon, sa Sarangani, and some parts of Lanao, no? Pero sana nga, hindi ganun kalaki. Or kabigat yung ulan na dala nito na that might move the lahars, no? But again, based na rin sa advisory ng Pag-asa, nasa yellow warning tayo. Ibig sabihin we have to watch kasi medyo mabigat po, lalo na kung sustained or tuloy-tuloy yung pag-ulan at maaari po talagang mag-immobilize ng mga lahars. Okay, maraming salamat po sa update, Asek. Maraming salamat po sa serbisyo ninyo, sir. Have a blessed weekend. Yes, Kate and Emil, maraming salamat po at magandang umaga po. Ati po nakapanayam, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense o OCD.